Ang talambuhay ni Dr. Jose P. Rizal. Jose Rizal. Ang totoong pangalan ay Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Reyalonda. Sino nga ba si Dr. Jose P. Rizal? Siya ay isang Pilipinong bayani at isa sa pinakatanyag na tagapagtaguyod ng pagbabago sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Kinilala bilang pinakamagaling na bayani at tinala bilang isa sa mga pambansang bayani ng Pilipinas ng lupo ng mga pambansang bayani. Kapanganakan ni Rizal. Pinanganak si Rizal sa isang mayamang angkan sa Calamba, Laguna noong Hunyo 19, taong 1861. Ang mga magulang ni Rizal. Ang pangalan ng kanyang ama ay si Francisco Ingracio Rizal Mercado y Alejandro. At ang pangalan naman ng kanyang ina ay si Doña Teodora Morales Alonzo Reyalonda y Quintos. Ang pag-aaral ni Rizal. Nagsilbing unang paaralan ni Rizal ang kanilang tahanan na ang mismong ina na si Doña Teodora ang una niyang naging guro. Nagkaroon din si Pepe ng pribadong mga guro na sina Maestro Lucas Padua, Lian Moroy at Celestino. Nag-aral din siya sa Binyan. Naging normal na bata ang karanasan niya dahil naroong hinamon siya ng away at nanalo siya. Nakaranas din siya ng mga pambubulas. Nag-aral si Rizal sa Ateneo Municipal de Manila at nakakuha ng diploma sa Bachiller ng Sining. Ang Ateneo de Manila ang unang paaralan sa Maynila na pinasukan ni Rizal noong ika-20 ng Enero taong 1872. Sa kanyang pananatili sa paaralang ito, natanggap niya ang lahat ng pangunahing medalya at notang sobresaliente sa lahat ng mga aklat. Ang sobresaliente ang pinakamataas na karangalan. Nag-aral siya ng medisina sa pamantasan ng Santo Tomas sa Maynila. Noong taong 1887, pumasok si Rizal sa Universidad ng Santo Tomas upang mag-aral ng kursong medisina, ngunit hindi niya ito natapos kahit pa matataas ang kanyang mga marka. Kinakailangan niyang umalis sa Pilipinas sapagkat napag-initan na siya ng mga Espanyol nang dahil sa kanyang mga naisulat. Pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid, sa Madrid, Espanya. Nag-aral din si Rizal sa pamantasan ng Paris at pamantasan ng Heidelberg. Si Rizal bilang isang polimata. Si Rizal ay bihasa sa pagiging isang doktor. Si Rizal ay mahusay rin sa pagpinta, pagguhit, paglilok at pag-ukit. Si Rizal ay magaling rin bilang isang manunulat, makata at nobelista. Mga iba pang nagagawa ni Rizal. Si Rizal ay nakakapagsalita at nakakaunawa ng 22 wika. Itinatag ni Rizal ang La Liga Filipina, isang samahan na naging daan sa pagkabuo ng katipunan na pinamumunuan ni Andres Bonifacio, isang lihim na samahan na nagpasimula ng himagsikang Pilipino laban sa Espanya. Ang mga kapatid ni Rizal. Una, si Saturnina. Siya ay kilala sa tawag na Neneng. Pinakasalan niya si Manuel Hidalgo ng Tanawan, Batangas. Isinilang noong taong 1850 at namatay noong taong 1913. Ikalawa,
Pasiano. Pagkatapos ng eksekusyon ni Rizal, sumali siya sa Philippine Revolution at naging combat general. Isinilang noong taong 1851 at namatay noong taong 1930. Ikatlo, Narcisa. Kilala sa tawag na Sisa at pinakasalan niya si Antonio Lopez, isang guro sa Morong. Isinilang noong taong 1852 at namatay noong 1939. Pang-apat ay si Olympia. Kilala sa tawag na Pia. Pinakasalan niya si Silvestre Ubaldo, isang operador ng telegrapo sa Maynila. Isinilang noong taong 1855 at namatay noong 1887. Ang kasunod ay si Lucia. Pinakasalan niya si Mariano Herbosa ng Calamba. Namatay si Herbosa sa sakit na kolera at pinagkaita ng pangkristyanong libing dahil asawa niya ang kapatid ni Jose Rizal. Isinilang noong taong 1857 at namatay noong taong 1919. Ang kasunod ay si Maria. Pinakasalan niya si Fausto Cruz ng Binyan, Laguna. Isinilang noong taong 1859 at namatay noong taong 1945. Ang kasunod ay ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Kilala siya sa tawag na Pepe. Isinilang noong taong 1861 at namatay noong 1876. Ang kasunod ay si Concepcion. Siya ay namatay noong 3 taong gulang pa lamang. Ang kamatayan niya ang unang naging kalungkutan ni Pepe. Isinilang noong taong 1862 at namatay noong taong 1865. Ang kasunod ay si Josefa. Si Josefa ay namatay sa edad na 80. Isinilang noong taong 1865 at namatay noong taong 1945. Si Trinidad. Si Trinidad ay namatay sa edad na 83. Isinilang noong taong 1868 at namatay noong taong 1951. Ang kasunod ay si Soledad. Pinakasalan niya si Pantaleon Quintero ng Calamba. Si Soledad ay sinilang noong taong 1870 at namatay noong taong 1929. Puntahan natin ang mga naging kasintahan ni Dr. Jose Rizal o ang buhay pag-ibig ni Rizal. Kilalanin natin ang kanyang unang pag-ibig, na walang iba kundi si Julia Celeste Smith. Noon ay buwan ng Abril, taong 1877, nagtungo si Rizal sa ilog Dampalit ng Los Baños, Laguna upang maligo. Doon niya nakita ang isang magandang babae na nangangalang Julia. Mula noon ay larawan na ni Julia ang nakakintal sa isipan ni Rizal, subalit tulad ng iba pang kabataan, ang paghangaring malimutan nang makilala ng isang dalagita na taga Lipa, Batangas. Ang kasunod ay si Segunda Katigbak. Sinasabing siya ang unang pag-ibig ni Rizal na taga Lipa, Batangas. Inilarawan ni Rizal si Segunda na may mahabang buhok, matang nangungusap na maapoy kung minsan at mapanglaw naman sa ibang pagkakataon. Malarosas na putis na may kasamang nakakatuksong ngiti. Pinigilan ni Rizal ang sarili na tuluyang mahalin si Segunda dahil batid niya na naipangako na ito sa ibang lalaki, si Manuel Luz, subalit nagpatuloy pa rin siya sa pagdalaw dito. Ang kasunod ay si Jacinta Ibardo Laza. Tinatawag ni Rizal na Binibining L. Sinabi ni Rizal na mas matanda ito sa kanya, maputi at nagtataglay ng matang kaakit-akit. Pinaniniwalaan na siya ang gurong si Vicenta Ibarda Loza, na madalas dalawin ni Rizal, bagamat ang puso niya ay patuloy na nangungulila kay Segunda. Nahinto lamang pagdalaw niya kay Binibining L nang pabawalan na siya ng kanyang ama.
Ang kasunod ay si Leonor Valenzuela. Na ikalawang taon ni Rizal sa UST ay nakilala si Leonor na kapitbahay ng may-ari ng bahay ng kanyang tinutuluyan. Sila ay nagpalitan ng sulat at upang hindi malaman ni Rizal na sila may kaugnayan, tinuruan ni Rizal si Leonor sa pagsulat ng tintang ginagamit ay tubig at asin. Subalit hindi nagtagal ang kanilang pag-iibigan at nagkasundo na lamang na silang magturingan bilang magkaibigan. Ang kasunod ay si Leonor Rivera. Siya ang pangalawang Leonor sa buhay ni Rizal. Nagtagpo ang landas nila nang ipagsama ni Pasiano ang kapatid sa bahay ng kanyang tiyo na si Antonio Rivera na siyang ama ni Leonor. Ang pagmamahala ng dalawa ay nararamdaman nila nang masugatan si Rizal sa isang pag-aaway ng mga estudyante sa UST at ginamot siya ni Leonor. Matagal naghiwalay ang dalawa nang nagtungo si Rizal sa Madrid, hanggang sa ikinasal si Leonor sa ibang lalaki na si Henry Keating noong June 17, AD 91. Ang kasunod ay si Consuelo Ortega Rey. Si Rizal ay hindi naman kagandahang lalaki, ngunit nagtataglay ng maraming talento, kaya't nagustuhan siya ng magandang anak ni Don Pablo sa Madrid na si Consuelo. May dalawang dahilan kung bakit umayaw si Rizal sa relasyon nila. Una, ay may kasunduan na sila ni Leonor. Ikalawa, ang kanyang kaibigan at kasamahan sa propaganda na si Eduardo Dilete ay may gusto rin kay Consuelo. Ang kasunod ay si Gertrude Beckett. Anak si Gertrude ng may-ari ng bahay na tinirhan ni Rizal na magtungo siya sa London. Inilarawan ni Rizal si Beckett bilang babaeng may kulay brown ng buhok, asul na mata at mapupulang mga pisngi. Hindi rin nagtagal at umalis siya sa London upang makalimutan na niya na siya ni Beckett at ipagpatuloy ang misyon sa Maynila. Ang kasunod ay si Nellie Boston. Isang babaeng maganda, matalino, mahinahon, may mataas na moralidad at totoong Pilipina. May dalawang dahilan kung bakit hindi niyaya ni Rizal si Boston na magpakasal. Una, ayaw ng ina ni Nellie kay Rizal. At ayaw palipat ni Rizal sa relihiyong Protestantismo na gusto naman ni Nellie. Ang kasunod ay si Seiko Osho or si Osei-san. Si Seiko ay 23, si Rizal naman ay 27. Nagsimula ang pag-ibigan nila nang lumipat si Rizal sa legasyon ng Espanya sa Azabo, distrito ng Tokyo. Humanga si Seiko kay Rizal dahil sa pagkamaginoo nito. Doon na sana titira sa Japan si Rizal, ngunit mas nanaig ang misyon niya sa pagpapalaya sa Pilipinas. Taong 1877, matapos mamatay si Rizal ay nagpakasal si Seiko kay Alfred Charlton, isang British na guro ng chemistry, at namatay si Seiko noong Mayo 1, 1947. Suzanne Jacobi. Isa sa dahilan kung bakit masaya si Rizal nang umalis sa Belgium. Noong Abril taong 1871, pagkatapos isulat ang El Filibusterismo, ay bumalik siya sa Belgica na ikinatuwa naman ni Suzanne Jacobi. At ang panghuli, si Josephine Bracken. Isang babaeng Irish na 18 taong gulang. Nagkita sila ni Rizal nang ipagamot ni Bracken ang ama nito na si George Toffer sa dapitan. Pagkalipas ng isang buwan, nagpasya ang dalawa na magpakasal, ngunit tinanggihan ng pari, kaya't silang dalawa'y naghawak kamay at ikinasal ang kanilang sarili. Dahil sa hindi inaasang pagkakataon, nahulog ang kanilang anak na 8 buwan pa lamang na pinangalanan ni Rizal na Francisco. Bago namatay si Rizal, binigay niya muna ang librong Imitation of Christ ni Padre Thomas Kempis. Ikinasal si Josephine 2 taon matapos mamatay si Rizal kay Vicente Abad. Si Rizal sa Bruselas at Espanya taong 1890 hanggang 1892. Noong 1890,
lumisan si Rizal sa Paris